Natin yung ating topic kanina kasi marami yung hindi nakaano, masyado nakahabol ka. Oo, sinunod ako na Omar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga katulad na kapatid na hindi pa Muslim, magandang umaga sa inyo lahat. Dito sa Islam, dito sa loob ng ating classroom na ito, o Islamic Center, dito walang pinipiling tao. Kahit ikaw ay wala kang paniniwala sa Diyos, you are welcome. Kahit sino pang Diyos sa sinasamba mo, wala dito siya sabi, hindi ka dito pwede. Mayroon kasing mga tawag dito, mayroon mga relihiyon na hindi tumatanggap ng kaibang tulad halimbawa ako, mayroon akong sabi ko doon sa isang brother ko, kakilala ko, sabi ko, pwede ako sumama sa inyo? Born again sila, Muslim ako. Sabi sa akin, hindi ka pwede, Brad. Bakit ako? Muslim ka. Bakit ako mayroong discrimination sa inyo? Bakit pa nang binamimili? Kako ang Islam dito, wala dito sinisino dito. Welcome ang lahat ng tao. Basta't ikay tao. Maliban na lang kung ikay hindi tao, hindi ka welcome dito. Oh, wala dito sinasabihan naman. Ikaw ba'y sumasamba sa bato? Sumasamba ka man sa hayop? Sumasamba ka man kay Satanas? Lahat, you are welcome. Dahil dito, itong Islam na ito sa ating Islamic Center, dito mo makikilala ang iyong pinag-uukulan ng iyong pagsamba. At karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba. Dito makilala, malalaman. Kasi doon, sa ating kinabilangan, dati akong Roman Catholic. Kung sa paniniwala lang sa Diyos, walang pagkakaiba paniniwala ko sa mga Muslim. Dahil kapag tinanong ako sa Roman Catholic, ilan ang Diyos ko? Ilan ang Diyos natin? Kung halimbawa Roman Catholic tayo, ilan? Isa lang. Si born again, tanungin ko si kapatid na born again, ilan ang Diyos? Isa lang. So, ganun din naman sa mga Muslim. Isa lang ang Diyos. So, kung isa lamang ang Diyos, ang ating paniniwalaan, bakit naman tayo nagkaiba-iba ng relihiyon? Yun ang katanungan ko. Bakit nagkaiba-iba ng relihiyon? Halimbawa bro, tanungin mo ako. Siguro sir? Sa Lugar ba? Lugar. Bakit may lugar ba ang Diyos? Kasi ang Diyos natin, siyang may lalang ng langit at lupa. Lahat ng mga nandito sa nakikita natin, hindi pa natin nakikita, siyang may lalang. So, ibig sabihin, ang Diyos natin ay walang lugar. Kailangan sambahin natin siya saan lugar ka man naroon o taga saan ka man. Di ba? Di ba bro? Kailangan masamba natin siya. So, anong dahilan? Bakit tayo nagkaiba-iba? Pera. Kasi wala na mga ninuno. Ikaw bro, anong ninyo? Sa maling paniniwala ba? Sa mga Paniniwala, pareho nga eh. Pare-pareho tayo. Pero mo, tinanong ko kanina, si born again, ilan ang Diyos? Isa. Sa Roman Catholic, isa ang Diyos. As Muslim, isang Diyos. Ibig sabihin, isa lang pala ang ating paniniwala. Ang naging dahilan, bakit tayo nagkaiba-iba mga kapatid? Anong dahilan? Sapagkat ang aral na nakarating sa atin ay kaiba. Ibang aral. Sa Roman Catholic, anong aral nila? Kasi ito yung nakapasok sa atin, sa bansa natin, ang Roman Catholic. Ang ating bansa, bago pa dumating ang mga Kastila, anong relihiyon na ang maninuno natin? Muro. Mga Muslim sila. Iyang tawag na muro na yan, pangungutya yan ng mga Kastila. Yung parang insulto. Pag tinawag ka ng mga Kastila na muro, ibig sabihin ka, mangmang. Ganun sila paglait sa ating mga ninuno. Biruin mo, ang ninuno natin sumasamba sa nag-iisang Diyos. Sumasamba sila sa nag-iisang Diyos. Dumatay ang mga Kastila, pinalitan nila ng ilan? Ama, Anak, Espiritu. Ilan ito? 3. Kaya tayo mga Kristiyano, Roman Catholic na lalo, tayo ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. 3 ang Diyos natin. Pero hindi natin namalayan yan. Sapagkat ang sabi ng pare, isa lang daw yan. Kasama na doon ang born again na tinatawag ko kanina na Trinitarian.
Hindi ko nga alam itong aral din ang tinatawag na born again na oneness kung paano naman siya sumamba sa Diyos. Isa rin din yata ang kanyang ano. Pero wala na akong ano doon at pahalaga. Kasi mayroon ako nakaka-enkwentro noon na mga born again na oneness. Oneness. Kaya makikita mo dito, itong Roman Catholic na ito, siya ang ano sa atin sa Pilipinas, ito yung unang nagturo sa atin ng Christianity. So bakit tayo naging Kristiyano? Dahil ang ating mga ninuno ay sa pilitan kang Waalaikumsalam. Sa pilitan ka na pinalitan ang iyong relihiyon. Ang nag-iisa mong Diyos, tinutukan ka ng espada at ipinaliwanag sa iyo ang Ama, Anak, Espiritu. Kaya ganon tayo ay naging mga tagasunod nino ng Christianity na tinatawag na Roman Catholic. Bakit Roman Catholic? Kasi ang founder nila ay mula sa Roma. Kaya nga Roman Catholic. At bakit naman dumami ang ating mga mga sinasamba? Nasamba natin sino? Si Nazareno, si Jesus, si Maria, si Manawag, San Antonio, San Agustin, San Nicolas, lahat. Kaya ang born again, humiwalay dyan. Di ba? Sinong unang humiwalay? Sino nang tatag ng unang born again? Si Martin Luther ang unang tumiwalag sa Roman Catholic. Ewan ko kung alam mo kapatid. Kulang pa yung kaalaman niya. Martin Luther, ayaw niya na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Humiwalay siya, tumiwalag at nagtatag siya ng ng sarili niyang relihiyon. Imbis na ito, 73 books ang dala-dala ng mga Roman Catholic, ang ginawa ni Martin Luther, 66 books na lamang. Kaya ginagamit nila, 66 books na King James Version. Sa atin naman, yung mga dating mga Roman Catholic ay Douay version na 73 books. So sila nag-aaway na dalawa. Ang may 73 books at saka 66 books. Ang sabi na may dala-dala ng 73 books, kayong mga nagbawas ng salita ng Diyos, itatapon sa impyerno. Dito naman sila gaganti. Kayong mga nagdagdag ng salita ng Diyos, kayong itatapon sa impyerno. So ang tanong, sino sa ngayon? Sa kalandalaw ngayon ay matatapon sa impyerno? Nag-aaway sila hanggang ngayon. Hindi mo magkasundo. Kasi hindi naniniwala ang mga bagay itong kay Martin Luther na yung born again na yan, nahati pa yan sa 4. Nahati yan. Andiyan yung Orthodox. Nagkahiwalay hanggang sa dumami na yan. Nandiyan na yung mga Iglesia ni Cristo, yung kay Villanueva, kung nagsulputan na yan. Doon nagsimula, dumami ang relihiyon. Kaya mapapansin mo sa atin, sa Pilipinas, bawat kanto, iba't ibang simbahan. Di ba? At kung tatanungin mo bawat isa sa kanila, kung tama ang Diyos mo o tama relihiyon mo, tama ito. Lahat yan, puro tama. Ikaw ngayon malilito. Kung puro tama ito, tanungin mo, ilan ang Diyos? Isa lang. Makatwiran kaya ang Diyos natin magpadala ng maraming relihiyon? Bro? At kung halimbawa, lahat sila tama, paano mo malalaman ang maling relihiyon? Dahil hindi po pwede na lahat sila tama. Hindi pwede. Kinakailangan na mayroon doon maging mali. At isa lang dapat ang tama. Isa lang dapat. At walang papayag doon na maling relihiyon na papatayin ka. So, sasaktan ka doon, bubugbugin ka. Pag sinabi mo, maling relihiyon ninyo. Sasabihin lang, dami namin na marami kami masaya kami. Mabubuti ang aming mga membro. Bro, ang kabutihan at pagiging marami, hindi yun ang batayan para masabi mo na tama ang iyong kinabibilangan ng relihiyon. Hindi yun. So ano ang iyong batayan para masabi mo na tama ang iyong relihiyon na kinabibilangan? Bigyan mo ko 10, bro. Anong batayan mo para masabi na tama ang iyong relihiyon na sinasamba? Kinabibilangan? Kasi lahat nagliklim eh. Anong batayan mo? Pagsimba. Pagsimba. Masyala.
Paano dapat ang pagsimba? Paano dapat? Para masabi na tama. Sila sa puso. Lahat naman yan bro, pura sa puso nila. Lahat yun. Lahat sila sa puso yun. Okay, mayroon ba makakasagot? Meron tayong ano dyan, ha? Meron tayong regalo tayo dyan. Hindi tayo nawawala ng parregalo basta't mabuti ang nakakasagot siya na malinaw. Sino makakasagot bro? Paano malalaman ngayon ang kinabibilangan mo rin is tama? Okay, pabango. Anong batayan mo? Kasama-sama sa revolto. Ano pa? Kasi may mga sila di sumasamba sa rebulto eh. Di ba? Wala silang rebulto bro. Ibig sabihin, tama siya. Anong batayan natin? Kapatid, alam natin niya. Tunay na salita ng Diyos. Yung kung ano yung... Lahat nagkliklim yun, salita ng Diyos ang kailang pinangaral. Kung ano yung relihiyon ng mga propeta. Masyala. Bigyan mo bro. Yun yung susundin natin. Bigyan mo. Nadali niya. Kinakailangan ang iyong relihiyon na kinabibilangan ay kung ano ang relihiyon ng mga propeta. Bakit? Itong mga propeta na ito, na napakarami, umabot silang lahat ng 24,000 prophet and messenger, ha? 24,000 sa bawat henerasyon kung saan sila pinadala, hindi sabay-sabay. Bawat henerasyon, 24,000, isa man doon sa 24,000 na yun, wala nang Roman Catholic, Iglesia ni Cristo Born, ang Saksi ni Jehovah El Shaddai, wala. Isa lamang ang kailang ipinangaral na relihiyon. Actually, ang Islam hindi lamang relihiyon. Isa lang, tinatawag ito sa Arabic na Al-Islam. So itong Al-Islam Arabic, itinuro ba sa atin ni Padre, ni Pastor, ang meaning ng Al-Islam? Sinaya ba sa atin? Hindi. Bakit? Hindi rin nila alam eh. Kasi pag nalaman mo al-Islam, ikaw mismo ay aalis sa iyong kinabibilangan ng relihiyon. Bakit? Hindi ka pwedeng kumontra dito. Kasi ikaw nasasakop ng itong al-Islam na ito, nasasakop ka na hindi mo lang namamalayan. Sumusunod ka dito. Sa ayaw mo at sa gusto, hindi ka pwedeng kumontra. Ang ibig sabihin nito ay batas, panuntunan ng buhay na naaayon sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Yan ang meaning na salitang al-Islam. Mayroon siyang pautos na kahulugan, pagsunod, pagsuko, pagtalima, at pagpapasako sa nag-iisang Diyos. At kung ikaw ay susunod, susuko, tatalima, at magpapasakop sa nag-iisang Diyos, ikaw ay tatawagin na Muslim. Kaya pag sinabihan ka, tinawag kang Muslim ka, dapat proud ka. Bakit? Ikaw yung tao na sumusunod sa mga batas ng Diyos. Kahit ikay Ilocano, Bisaya, Tagalog, ano man pinanggalingan mo, Hapon, Inchik, Ruso, ano man lahi ang pinanggalingan mo, kung ikaw ay susunod, susuko, tatalima sa mga batas ng Diyos, tatawagin ka rin na Muslim. Kahit wala kang balbas, kahit hindi mo ito suot, hindi ito nagpapamuslim sa tao, itong kasuotan ko, hindi yan. Hindi ito nagpapamuslim sa tao, ito na aking kopya na ito. Hindi itong balbas ito nagpapamuslim sa tao, hindi yung marunong ako mag-Arabic, nagpapamuslim sa tao, hindi yan. Sapagkat maraming mga Arabong hindi Muslim, baka akala natin. Pero kung ikay susunod sa mga pinag-uutos ng Diyos, mga batas niya, tatawagin ka Muslim. Ano bang unang utos ng Diyos na batas na dapat natin sundin? Unang-una, napakahalaga kapatid, ang ating pagsamba. Pagdarasal. Kinakailangan ang pagdarasal mo ay tama. So ngayon, paano malalaman na tama pagdarasal mo? Di ba? Kasi lahat ng may relihiyon, nagdarasal din eh. Di ba, bro? Paano malalaman ngayon naman na tama ang ipamamara ng pagdarasal? May idea kayo? Kung paano nagdarasal yung mga propeta. Masyala, nakakadalawa na ito. Kung paano magdasal si Abraham, si Moses, si David, si Jesus, at Muhammad.
Kung sumayaw ba si Jesus? Si Propeta David, sumayaw ba? Nag-gitara? Kumanta ba? Si Abraham? No. Naglalapat ng noo sa lupa. Anong patunay ko? Andi dito. Nasusulat sa akin ano dito. Maging ang mga anghel. Ayan. Biblical and Quranic. Nasusulat dyan. Buksan mo sa Biblia mo. Paano magdasal si Abraham? Paano magdasal si Moses? Paano magdasal si David? Paano magdasal ang anghel? Paano magdasal si Jesus? Paano magdasal si Propeta Muhammad? Iisa lamang ang kanilang pamamaraan ng pagdarasal. Bakit? Sapagkat isa lamang ang kanilang Diyos. Sila, isa lamang ang Diyos na nagpadala sa kanila kung saan naman sila henerasyon ipinadala. Bawat generation nagpapadala ang Diyos na mga propeta upang ituro sa mga tao na ganun dapat ng pagdasal mo sa Diyos at para malaman natin kung sino ang Diyos na ating sasambahin. Lahat sila, yun, isa lang. Subalit, ang nagiging problema dito, kapag ang isang propeta ay nawawala, ang tao naliligaw, napapalayo naman ang aral. Bakit? Kasi itong tao na ito, masyado itong suwail sa Diyos. Sinabi ng Diyos, diretso ka lang, siratan mustaqim. Lumiliko. At ang pagitan ng mga propeta ay mahahaba. Si Propeta Jesus at Muhammad, alaihissalam, 550 years. Mahigit 550 years. Mahaba na walang propeta. Nagpapadala naman ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, totoo lang. Ang problema lang sa atin, hindi tayo nagmamahal sa Diyos eh. Lagi tayo sumusuway. Noong kapanahonan ni Jesus, ang salitang Kristiyano, hindi inamutawi sa kanyang tainga. Hindi narinig yan. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, kahit anong klaseng Kristiyano ka na, I love you Papa Jesus, sabihin mo, kabulaanan, hanggang dila ka lang. Paano mo sasabihin sa I love you Papa Jesus kung si Jesus hindi naging Kristiyano? At mayroon pa nagsasabi dyan na si Jesus daw ang founder ng Christianity. Hinahamon ko nga lahat ng mga, kasama na lahat ng Santo Papa, bigyan ninyo ako ng bersikulo sa Biblia na sinabi ni Jesus na ang aking tinatag na relihiyon ay Kristyanismo. At kung king Kristyanismo man yan, anong klaseng Kristiyano? Bakit? Iiwanan ko Islam kapag naipakita sa akin ang katibayan. Bakit? Kung pagmamahal lamang kay Jesus, walang hihigit sa mga Muslim. Walang hihigit sa mga Muslim kung pagmamahal lamang na pagbabatayan kay Jesus. Bakit? Napakalinaw dito sa banal na Quran. Napakalinaw dito. Special chapter kay kay Birheng Maria. Mula ng kanyang pagsilang hanggang sa pinagbutis na si Jesus, hanggang sa kumpleto Ricados. Allahu Akbar. Kaya sa atin, hindi nga natin alam kung sino mga magulang ng Birheng Maria eh. Hindi natin kilala kanyang tatay, kanyang nanay. Tapos, I love you Papa Jesus. Kalukuhan. Huwad ang pagsabi natin, I love you Papa Jesus. Bit mo pa si yung Santo Niño ko na nagpapagaling at nagliligtas ng mga Subhanallah. At yan, yung Nazareno, natin, pinoprosesyon natin. Nakikipaghablutan ka, minsan hubu-hubuan pa dyan para ka lang makapunas ng panyo. Dahil bakit? Nagpapagaling daw yan. Sinong naniniwala doon? Payag ka ba doon? Kung totoo nagpapagaling yan, bakit mo doon sa kalsada yan dadalhin? Idalhin mo sa mga ospital, lalo-lalo na yung COVID. Di ba? Nakatulong ka pa sana. Ang daming namatay ng kasakit sa COVID. Bakit mo doon dadalhin yan? Yung mga nagtutulak yan, yung mga nagbibit-bit yan, pagkatapos yan, ginarahin na yung Nazareno na yan. Nagiinuman. Subhanallah. Diba? Diba bro? Ano yan? Panloloko lang? Bakit tayo naniniwala ng ganon? Sa anong dahilan? Sapagkat tayo mga mangmang. Mangmang ang mga Kristiyano. Wala tayong alam. Maging sa ating Biblia, hindi natin alam. Bakit?
Wala tayong kahilig-hilig magbasa. Ba't ka naman magbabasa? Yung itinuro sa iyo, si Jesus namatay pa ako sa krus upang tubusin ang kasalanan mo. Ba't ka pa mag-aaral? Di ba? Ba't ka pa mag-aaral? Ba't ka pa magsisimba? Hindi mo na kailangan ng mga parang pastor na yan. Di ba? Pero bakit tayo inuobliga? Magsimba naman kayo. Dapat kung tinubusan rin sa kasalanan natin, kahit magpakasama ka na, nakakatiyak ka na paraiso. Kaya sa atin, pagising ng umaga, hawak ay buti. Di ba? Kung hindi buti, manok. Lahat ng mga bisyo na sa atin. Inuumaga sa mga sugalan, sa mga beer house, sa mga kasino. Tapos, mga kabayahan natin, ginagawa nating laruan. Dahil bawal sa atin na mag-asawa ng higit sa isa. Sa aral ng ating sa Kristyanismo, kaya ang mga Muslim, sasabihan nila, kapag nag-Muslim ka, mag-aasawa ka ng marami, tapos magiging terorista ka, traidor, mamumugot ulo. Subhanallah. Lahat ng kasamaan ipinatong na sa mga Muslim. So ikaw naman na, sabi ng Arabic, na mukmapin ng Kristiyano, hindi ka magbo-Muslim kasi ka, magiging terorista ka eh. Walang problema sa pag-aasawa eh. Lahat sa atin magustuhin, higit pa siya sa pag-aasawa. Kaya sa atin naman, ang batas, sabi ganon, isa lang ang asawa, sabi ng pari kasi, ang pinagsama ng Diyos, hindi po pwedeng paghiwalay ng tao. Kaya kahit nagbabarilan ng mag-asawa, nagbabatuhan ng kaldero, itak, lahat yon hindi pa nagsasama, hindi pa naghiwalay. Kasi hindi pinaghiwalay ng araw ng tao. Kaya ang gagawin niya yung sila lalaki, dahil hindi sila pwede maghiwalay, mangangabit. Di ba, bro? Yan ang kalakaran sa Pilipinas. Kabit. Kasi napakadalang kondisyon lang, hindi katulad sa mga Muslim, mahirap. Mabigat ang kondisyon sa mga Muslim pag nag-asawa higit sa isa. Hindi basta-basta, hindi biro. Kaya Muslim, bibihira lang, ang maraming asawa, yung, hindi marami ha, yung higit sa isa pag-asawa. Bihira lang sa mga Muslim. Kasi sakit sa ulo. Sakit sa ulo pag-asawa na higit sa isa. Ay, yung isang asawa pa lang, sakit na sa ulo eh. Magdadagdag ka naman ng sakit sa ulo. Eh, siyempre, kung masakit ang ulo mo, inom ka ng Panadol, di ba? Eh, 3 times ka inom ng Panadol. Eh, nang dalawa asawa mo ngayon. Eh, di, ilang Panadol lang inumin mo? Ilan? 6. Eh, pag 3, ilan Panadol maghapon ang inumin mo? 9. Eh, kung 4, 12. Baka manguhuli ka na langaw, ula mo, kakausapin mo, kumusta yung pamilya ko. Mabigat ang kondisyon. At bukod doon, pag ipinatayo mo ng bahay ang isang asawa mo, ipatayo mo rin yung isa. Yung isa nga lang bahay na, yung isang asawa nga lang eh. Kubo lang, hindi pa natin may paggawa eh. Pero sa atin sa Kristiyano, pinatatawanan lang yung mga Muslim, daming asawa. Ayoko mag-Musliman niya dahil maraming asawa yan. Subhanallah. Bakit? Sa Islam, kinakailangan mo ay legal. Walang number 1, number 2, number 3 sa mga Muslim. Lahat yan number 1. Number 1A, number 1B, number 1C, number 1D. Di ba? Walang number 2. Eh sa atin, sa Christianity. Isang asawa. Ngunit ang kabit, no limit. Yun naging dahilan. Pansinin natin ang mga artista natin. Yung mga sikat natin, mga ginagalang ng mga senador. Mga congressman ko no, akala mo kung makaano, forma, anyayabang, akala mo hindi makabasag plato. Pero pag wala na sa likod na ng camera, andun na mga kalokohan lumalabas. Kaya nangyari sa atin ito, alipin tayo dito sa bansa na ito. Dahil tayo sunod-sunuran tayo dahil wala tayong kaalaman sa ating pananampalataya. Pero sa Islam, hindi ka pwedeng sumunod na lang na sumunod. Inoobliga ang bawat Muslim na matuto. Bakit? Kasi tungkulin mo ang sala. Kapag nag-Muslim ka, kinakailangan magsagawa ka ng sala. Sapagkat ang nagpapamuslim sa tao ay ang iyong sala. Yan ang nagpapamuslim. Hindi yung suot ko.
Hindi porket mahawang balbas ko. Yan ang problema natin. Masyado natin tinitingnan ang iba, pero yung ating dumi sa may kasabihan tayo, tinitingnan natin yung dungis ng mukha ng iba, gayong ang ating mukha hindi natin tinitingnan. Kaya may kasabihan sa atin, malamig ka muna. Kapag isabuhay mo ang Islam, kapatid, nagawa mo 5 times hindi ang pagsasala, hindi ka makakagawa ng mabigat na kasalanan. Tunay yan, totoo yan. Iginagaranti ako sa inyo yan. Hindi ka makakagawa ng kasalanan ng mabigat. Oo, ang pagkakasala, normal yan. Mga maliliit na kasalanan. Bakit? Tao lang tayo. Tao tayo. Kapag hindi ka nagkasala, hindi ka tao. Matakot ka, hindi ka tao. Dahil tao tayo, nagkakasala tayo. Pero yung ating kasalanan, gaano man ito kabigat na ating nagagawa sa ating Diyos. Basta ikaw ay sumuko, binigkas mo ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kung ikay Kristiyano, wa asyhadu Isa abdullahi wa rasuluh, idudugtong mo, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at ako'y naniwala na si Muhammad ay sugo ng Allah, at ako'y naniwala rin naman si Isa or si Jesus na aking Maria ay sugo ng Allah. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ang lahat ng iyong kasalanan, buburahin sa iyo yan. At ituturing ka na para magungsilang. Yan ang tunay na born again, kapatid. Yan ang tunay na born again. Bagong silang ka. Kaya mula sa araw na yon, ikaw ay tuturuan kung anong dapat mong gawin. Hindi mo na kinakailangan ilublog pa sa tubig, tatanungin ka, nakita mo ba si Jesus? Hindi mo na kailangan niya. Tuturuan ka unang-una paglilinis ng sarili. Maligo ka. Paliguan mo sarili mo. At ang sumunod doon ay ang paglilinis mo, yung tinatawag na wudu. Tahara sala. Tuturuan ka ng may nakakaalam sa iyo. Tuturo sa iyo kung anong dapat mong gawin, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ikaw ay sasabay ka lamang sa pagsasagawa ng sala. So hanggang sa araw-araw mong ginagawa yan, ikaw ay masasanay na ang sarili mo. Kapag halimbawa, hindi ka nakapagsagawa ng sala, para bang guilty ka, para may kulang sa iyo ang araw mo, hindi kumpleto hanggat hindi ka nakapagawa ng sala. Yun ang tinatawag na iman or faith, may faith ka na. So kaya wag mong hayaan na ang iman mo bumababa, kinakailang pataasin mo. Paano mo papataas? Sa pamamagitan ng iyong pagbabasa. Pagbabasa ng iyong ng iyong manual. Itong manual mo bilang tao. Nandito kailangan mo kung paano ka mamuhay nang ayon sa kagustuhan ng Diyos. Paano ka manamit, paano ka magtrabaho, paano ka kumain, paano ka matulog, paano ka... Lahat ng ating ginagawa. Pati pagpunta ng kubita, ituturo sa iyo. Sino ang relihiyon? Anong relihiyon na mayroong katulad sa Islam? Meron ba tayo narinig na gano'n nangangaral, oy, ganito kayo kung kumain, dapat kanan ha? Kapag uminom kayo, kanan. Huwag kayong kakanan, kakain ng iyong kaliwa o pagkat ito, ginagamit ito ni Shaitan pag kumakain. Wala. Maliban sa mga Muslim. Kaya mga Arabo, makikita natin, sila ay kaiba ang buhay nila dito at saka buhay sa atin. Wala ka nakita dyan ng mga Arabiano, ng mga Marites. Di ba? Nagpaka-short, labas na itong dibdib na ito, tatalay-talay, nagkwikwentuhan, kung ano pinagagagawa, may daladalang papel, tatanungin kung ano numerong gusto mo. Lahat, wala. Wala ka rin makikita dito ng mga Arabo, ng mga lalaki na may bibit tambuti, naka-short, nakahubad, gigiwang-giwang, may dalang manok, hawak-hawak manok, nagkakarakros at kung anong pinagkagagawa. Wala. Bakit? Sapagkat ang kanilang way of life dito, yung panuntunan nila ng buhay ay ito yung gusto ng Diyos, batas ng Diyos ang kanilang sinusunod. Kaya sa atin makikita mo iba, napakalayo ng buhay sa Pilipinas. Sa atin, pagbangon mo sa umaga, lalo sa Maynila ka, ang nakikita mo dyan, sa unang-una mo na andun, nag-uumpukan.
Inumaga sila mo sa inuman. Subhanallah. Ha? Inumaga sa inuman. Kwentuhan nila, pag-uusap-usap sila, puro kayabangan, puro mga kasalanan na pinagagagawa. Subhanallah. Pagkatapos, ang lakas ng loob magsabi, I love you, Papa Jesus. At umaasa pa ng paraiso. May pagkaloob sa kanya. Walang Kristiyano, walang ibang mabrabo. Kano na, tatanungin mo kahit anong klaseng Kristiyano yan, tanungin mo, gusto mong impyerno? Ayaw. Maski si kapatid, tanungin ko, saan gusto mo? Paraiso o impyerno? Paraiso, biruin mo, paraiso. Lahat yan. Tanungin mo Roman Catholic, anong gusto mo? Paraiso rin. Lahat kapatid yan. Pero hindi tayo makakapasok ng paraiso, kapatid. Nang basta-basta. Kung wala tayong dalang susi. Susi ang kailangan mo sapagkat dito sa lahat ng bahay dito sa buong mundo o ano man yan ng mga establishmento, mayroon yung mga pintuan. Hindi ka pwede sa bintana dumaan. Di ba? Kinakailangan dumaan ka sa pinto. Maging binigyan ka ng kotse. Ito, kotse ko. Sa'yo yan. Kinakailangan mo rin susi. Ngayon, binigyan ka ng kotse. Okay, sa'yo na yung kotse na yan. Susi, binigyan ka. Bakit tayo pumasok? Di ba? At yun ang kondisyon ng La ilaha illallah. Kinakailangan lagyan mo ng ipin ang iyong susi para tuloy-tuloy makapasok ka sa paraiso na ibinigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At para mabuksan mo, kung halimbawa kotse, tamang ipin ang iyong gagamitin. Ngayon, kung iba susi gamitin mo, hindi ka makakabasok sa sasakyan mo na ibinigay sa'yo. Ganun lang kasimple ng Islam. So, yan ang kahulugan ng tinatawag na La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yun dapat ang topic natin, pero dahil nga sa meron tayong kapatid, pinaliwanag natin ang patungkol sa Islam, ay nawalan topic natin. Pero walang problema naman itong topic natin. Every week naman tayo na dito, pagpapatuloy lamang natin yan. So yun ang Islam, kapatid. Kinakailangan magkaroon ka ng susi. Ang susi mo ang tinatawag na shahadatain. Binibigkas yun ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kung Kristiyano ka, o ano man ang mo, klaseng Kristiyano ka, idudugtong mo, wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Maging ang mga Kristiyano na Roman Catholic, hindi alam ang tunay na pangalan ni Jesus. Ang Jesus ay hindi pangalan. Ito ay titulo lamang. Tulad ng Ama, titulo. Ang ating Diyos na mga Kristiyano ay walang pangalan. Kaya tinawag natin ang ating Diyos, Yahweh, Jehovah, God, Lord, Panginoon, Jesus, Ama, at kung ano-ano. Mayroong pangalan ng ating Diyos. Nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang revelasyon. Bakit? Napakahalaga ng pangalan. Bakit napakahalaga ng pangalan, bro? Bakit? Para makilala. Para makilala. Ano pangalan mo pala, bro? Arsen. Arsil. Arsen. Arsen. Pag nagkita ngayon tayo sa balad, mamaya o bukas, kung saan man, tinawag kita, Roger! Lilingon ka? Hindi siya lilingon. Bakit? Hindi yan ang pangalan niya eh. Kinakailangan tawagin ko sa kanyang pangalan na Arsen. Para lumingon siya, uy, Brother Sid, ikaw pala. Magsisigaw man ako ng Roger, na ubos ng boses ko, hindi niya ako papansinin. Kasi hindi niya pangalan. So, ang Diyos natin, ang sabi ng Diyos, mababasa natin sa banal na Quran, Innani, ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimi salat li-dikri. Isasalin natin sa ating wika dahil natin maintindihan yan. Katotohanan, sabi niya, ako si Allah. Wala ka ng ibang Diyos liban sa akin, sabi niya. Kaya't ikay mag-alay ng sala na isinalin to dasal bilang pag-aalala sa akin. Kaya mga Muslim, alhamdulillah, 5 times a day nagsasagawa ng sala habang siya nabubuhay.
para sa pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na pinagkaloob niya na hindi mo mabilang. Binigyan ako ng tubig. Kinakailangan ko sambahin si Allah. Binigyan ako ng hangin. Kinakailangan kong sambahin si Allah, pasalamatan. Binigyan ako ng liwanag. At lahat ng aking kailangan dito sa ibabaw ng kalupaan ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, sasamba ka kay Nazareno? Sasamba ka kay Jesus? Sasamba ka kay Maria? Sasamba ka kay Manawag? Sasamba ka kay San Antonio? Nasaan ang iyong talino? Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang ating talino. Saan nilagay? Saan nilagay, bro? Ang talino natin? Dito sa pinakamataas na parte ng ating katawan, sa itaas, sa tuktok ng ating ulo. Tinakpan niya ito para protektahan. Kaya gamitin natin ito para makilala natin at masamba natin. Para kung sakali, pagdating sa araw ng paghuhukom, dahil ang iyong panalangin ay tinawag mo ang Diyos, Ya Allah, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Ya Allah, pagkaluban mo kung lahat ng kailangan mo. Maraming salamat, Ya Allah. Naririnig ng Diyos. Narinig niya ng Allah. Samantala, kung tatawagin mo, halin papasalamat ka doon kay Nazareno, marinig kayo Nazareno. Yung sarili nga niya, hindi siya makabangon eh. Kinakailangan pa siyang itulak. Di ba, bro? Si Jesus. Ang ating sinasamba na Jesus, magkaiba pang mukha. Magkaiba-iba pa. Kapag European ka na Roman Catholic o Kristiyano, ang Jesus mo ay tisoy. Ganda lalaki, ang ilong, mashallah. Eh kapag halimbawa naman, African ng iyong na Kristiyano, ang Jesus mo naman, kulot ang buhok, maitim. Pag halimbawa naman ang Chinese sa Kristiyano, Chinese, maitim, singkit ang mata. Pag Pilipino naman, yung ating Jesus doon sa Pilipinas, mapapansin mo yan, di ba? Nakabarong Tagalog. At kamukha natin. Biruin mo, pinaglalaruan lamang natin ang ating pananampalataya. Pinaglalaruan natin. Pagkatapos, proud pa tayo. Sa bawat mga bahay natin, may kanya-kanya tayo ng mga Nazareno. May maliit, may malaki. At nagkaiba pa ang mayaman at mahirap. Kapag mayaman, medyo class ang kanyang malaki. Kapagawa siya ng malaki. Gruto, may ilaw, may tubig, kompleto Ricardo. Di ba? Eh tayo tulad natin na mahirap lang. Pupunta ka sa Quiapo. Ganito ng kalaki. Ang ating Diyos. Ganito kalaki. Tatawaran mo ito. Magkano? Tanungin mo, magkano? 20. Ang mahal naman, 15 na lang. Nagkasundo kayo, binigay sa iyo. Okay, tuwa-tuwa ka. Aking Diyos. Ilalagay mo sa iyong altar. Every Sunday, punta ka simbahan, bibili ka ng sampagita, sabita mo sa liig. Tapos tutusukan mo ng kandila. Pag araw ng palaspas, bibili ka ng tawag sa amin lokay, yung dahon ng nyog na ginagawang, tapos kung ano pang pinagagawa, isasabit mo doon yan. Doon ka ngayon naglululuhin. Tawag sa atin doon. Ang tawag din sa palapa ng pag nabilot, ano tawag? Bindita. So yun naging problema natin. Kaya tayo, ang ating bansa, napakasagana, napakalawak sa atin ang karagatan. Dapat sagana tayo sa dagat, sa tubig, sa mga pagkaing dagat. Napakalalawak ng ating mga ilog. Dapat sagana tayo sa tubig. At ang ating pataniman, matabang lupa. Dapat sagana tayo sa pagkain. Bakit hirap na hirap ang mga Pilipino? Bakit hirap na hirap? Kapag nakapag-ulam ka araw-araw ng isda, mapalad ang buhay, maganda ng buhay mo. O
nakapangulam ka araw-araw ng manok, maganda ng buhay mo. Ano ka na? Maaaring nasa congressman ka na, mayor. Pero sa tulad nating pangkaraniwan, mapalad kapag araw-araw ka may ulam, sa 3 times hindi mo kakain ka. Paano nangyari yun? Samantala sila dito, wala tayong makikita mga ilog, di ba? Pero libre tubig. Libre. Wala tayong makikita dito ng mga pananiman. Pero sagana sila sa palengke nila. Ang lalaki pa ng kailang mga pagkain. Nabibili mo pa araw-araw manok. Pag araw-araw manok dito sa Saudi Arabia, sabi mo, puno lang manok. Nagreklamo ka pa. Pag nakakain ka itlog, itlog naman yan, tsaka noodles lang. Subhanallah. Ang dahilan, bakit tayo nagkaganon? Ang bansa natin, bakit? Sapagkat ang biyaya ng Diyos sa atin, ipinagkakait. Sapagkat tayo ay nagtatambal ng ating Diyos, pinagtatambalan natin ng ating Diyos. Binigyan ka ng tubig, kay Nazareno ka nagpasalamat. Kay Manawag ka nagpasalamat. Binigyan ka halimbawa ng pagkain, pupunta ka kay Maria. Ganon din naman yung Santo Niño Kuno na mahimala. Maraming mga pamahiin. Huwag ka raw lalabas ng oraw ng Friday the 13th, madidisgrasya ka. Pag nakasalubong mong itim na pusa, huwag ka raw tumuloy. Malas. Bibinta ng mga anting-anting. Bili ka ng anting-anting, swerte ito. Kaya nabalitaan ko may nagtitinda ng anting-anting, binaril, patay. Nasaan yung anting-anting? Kaya nga. Tapos yung nagtitinda ng santo. Sabi niya, ito santo, bilhin mo swerte ito. Kaya dapat swerte pala ba ito ibibintan? Sarilihin mo na lang yan. Tapos sa Facebook, mag-share kayo para swertihin kayo. Subhanallah. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo buunlad? Pagdating ng bagong taon, lagi bumibili ng mga bilog-bilog ng mga prutas. Pampaswerte raw. Bakit ngayon? Mahirap pa rin ang bansa natin. Bakit sila dito walang ganun, yung mga pamahiin? Maulad ang buhay nila dito. Mas maulad ang bansa nila. Mapayapa pa. Yun ang ating kapatid. Bakit tayo nagkaganon? Ang katalinuhan natin, hindi natin ginamit. Nagpadikta tayo. Sa totoo lang, ewan ko kung narinig mo yung mga pastor. Huwag ka makinig sa mga Muslim, sapagkat pagkatapos makinig sa mga Muslim, Muslim ka na rin. Dididiktahan ka. Bakit hindi mo gamitin ang sarili mong talino? Sa atin, bahala ka sa buhay mo. Halimbawa, kapatid, Muslim, bahala ka. Kung gusto mo sumama sa mga saan mo gusto, walang problema. Walang mawawala sa Islam. Walang mawawala. Kung ayaw mong Muslim, walang problema yun. Hindi ka sasabihin, hoy, kinakailangan Muslim ka. Hindi ni kinakailangan dito yung paramihan. Nagpaparami ang mga Muslim dahil para maraming magbibigay ng ikapo. No. Dito, wala dito. Hindi uso yan. Ganyan ang kalakaran sa labas ng Islam. Nagpaparami sila ng kailang membro dahil sa buwan-buwan mayroon kang ibibigay na ikapo 10% ng iyong sweldo. Ayaw ko kung nagbigay ka na ba? Nakapagbigay ka ba ng gano'n? Hindi. Sa ikapo, 10%. Sa 10% ba? nagbigay ka? Sa iglesia. Mula noon, nagbigay ka hanggang ngayon? Nagbibigay ka pa rin? Hindi naman po. Kung bukan na sa loob. Subhanallah. Tapos, ang style pad yan, pataasan, payabangan. Halimbawa ako, nagbigay ako ng malaki, mag-a-announce ngayon si pastor, si kapatid, malaki binigay, kayo malaki ang bibigay sa kanya ng grasya. Mayroon doon nakarinig, mas malaki sa akin, susunod, lalakihan ko. Nagpataasan sila.
Eh si Pastor tuwan-tuwa, maraming kabig siya ng kabig. Kaya makikita mo, pareho ang inyong sweldo dito sa Saudi Arabia, halimbawa na lang. Ang sweldo nyo pareho 2,000. Sa loob ng 2 taon, si Pastor mayroon ng bungalow, may sasakyan pa, ikaw nangungupahan pa rin hanggang ngayon. Negosyo ang relihiyon. Ginawang negosyo. Subhanallah. Eh kung ako lang halimbawa kung katulad halimbawa ang gagawin ko sa mga pastor, milyonaryo na ako. Pero kapatid, hindi ko kailangan yan. Dahil siya Allah magbibigay sa akin. Kaya nga bumabangon ako madaling araw para sambahin ko siya. Para ibigyan niya ako ng gantimpala. Hindi sa mundo na ito. Kung ibigay dito sa mundo sa akin ng gantimpala ko, alhamdulillah, walang problema. Tatanggapin ko malawag sa akin puso, pero gagamitin ko sa mabuti. Sapagkat aalis ako sa mundo na ito. Hindi ako mananatili dito habang panahon. Iiwanan ko ang lahat ng mayroon ako dito. Kahit ang mga anak ko, mga professional, mga sikat, mga mayayaman, o nakapagpatayo man ako ng mga bahay, iiwanan ko yan, kapatid. Wala akong madadala ni isang pintuan o tornilyo ng bahay ko. Ang aking madadala lamang, yung 2. Yung isinulat ng aking anghel dito na mabuting gawa, at dito sa kaliwa naman, ang isinulat ng anghel ko na masamang gawa. Ito lamang ang aking madadala. Kaya para makadami tayo ng ginagawang mabuti, hayaan natin, napapagsulatin natin ang ating anghel na sa kanan ng mabuting gawa. Anong mabuting gawa? Binigyan kita ng tubig, isusulat ng anghel ko dito ng mabuting gawa. 10 times! 10 times yun. Subhanallah. Dito naman sa kaliwa, pag gumawa ako ng kasalanan, isusulat ng anghel ko ng isa lamang. At ito, pagdating sa araw paghuhukom, ito ipapakita sa akin, itong talaan ng aking gawa at mabuting gawa. Ito yung mga gawa mo sa mundo. Kung ayaw mong halimbawa tanggapin, hindi totoo yan, hindi ko ginawa yan. Kung ang mundo na ito ay high-tech, mas high-tech doon. Ipakita siya ng Diyos, tingnan mo, nung mula isinilang kang pinagagawa mo nung ikay nadudo sa mundo hanggang sa ikay namatay yun, tingnan mo. Andun lahat yan. Wala kang sapagkat si Allah nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kinakailangan sambahin mo siya at huwag mong pagtatambalan. Sapagkat pag pinatambalan mo at ikaw inabutan ng kamatayan, mananatili ka sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Walang sino man makakatulong sa iyo. Hindi ka matutulungan ng asawa mo. Nasabi ng asawa mo, I love you forever. Walang forever sa mundo. Hindi totoo yan, ang forever. Huwag ka magpapaniwala ng forever. Dito sa Facebook, sasabihin, I love you forever. Dahil lang nagpapadala ka. Kapag hindi ka magpadala, mumurahin ka asawa mo. Uy, anak mo, hindi ka nagpapadaling ka. Kapatid, kaya ang katotohanan. Tanggapin natin wala sa puso natin. Tatay mo, nanay mo, walang makakatulong sa iyo. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa banal na Quran, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Iligtas daw mga sarili natin. At ang iyong mga pamilya, umahal sa buhay. Saan? Sa impyernong apoy ng mga panggatong mga tao at mga bato. So ngayon, paano mo ililigtas ang iyong sarili? Unahin mo na iligtas. Kasi kapag hindi mo iligtas ang sarili mo, hindi mo liligtas ang pamilya mo. Anong ibig sabihin doon? Aralin mo ang Islam. Aralin mo. Isabuhay mo ito. Pagkatapos nito na isabuhay mo, ibahagi mo sa pamilya mo. Ibahagi mo, huwag mo suluhin. Dapat kapag sinulo mo ito, malaking problema mo rin sa kabilang buhay, pananagutan mo yan. Magiging kalaban mo mismo ang pamilya mo doon sa kabilang buhay. Ang asawa mo sabi sa iyo na mahal kita, darling, I love you forever. Kaaway mo siya doon. Magulang mo na mahal mo, magiging kaaway mo doon.
Hindi ka makakapasok ng paraiso dahil sila, hindi mo sa kanila ibinahagi ang Islam. Hindi mo binahagi ang iyong nalaman, ang kaalaman mo. Pipigilin ka. Pero kung naipahagi mo, naipaliwanag mo, hindi tinanggap, wala ka ng pananagutan. Yan ang Islam. Wala ka ng pananagutan. Problema na nila yon, hindi nila tinanggap. Hindi sila niwala, wala ka na magawa. Hindi mo po sila pwedeng pilitin. Bakit? Mismo ang Quran, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa pananampalataya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Malinaw, Allahu Akbar. Sa banal na Quran. Nandito sa banal na Quran. Huwag mo pilitin. Hindi natin pilitin sila. Dahil tayo ay mayroon ng sariling pagdidesisyon. Kaya huwag kang papayag na ikaw ay madidiktahan ni naman sapagkat pananagutan mo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw kapatid? Wala sila. Malyan. Kama ba? Kama ba? Asara? Sa babas? 5 biasa. Yala roh. Imsi. Usro. Okay. So, kapatid, malinaw ba sa inyo ang aking paliwanag? Malinaw na sa iyo, bro? Gaano kalinaw? Malinaw na malinaw. Walang kasing linaw ng tubig nito. Kung malinaw sa iyo, kapatid, saksihan mo. Halika, tayo ka. Tapos na yun.